pag-iingat po mga kapatid, itinaas na ng pag-asa sa Super Typhoon category ang bagyong Francisco. Ang epekto po ng bagyo, alamin natin mula sa ating resident meteorologist weather Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo at balikan na natin itong bagyong Francisco na sumailalim sa tinatawag nating rapid intensification o biglaang paglakas ng isang bagyo kahapon at umabot na nga po yan sa Super Typhoon category ng pag-asa. Ngayong umaga, napanatili po nito ang kanyang Super Typhoon category status na may taglay na lakas na hangin na nasa around 185 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsok umabot sa 230 kilometers per hour. Ito po ay huling namata ng pag-asa sa layong 420 kilometers east ng Aparea, Cagayan at patuloy pong kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Pero sa kabutihang palad mga kapatid, ang kanyang pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna ay hindi po sasayad sa atin at hindi po natin mararamdaman. Yung kanyang outer bands lamang at panglabas na kaulapan ang aabot po dito sa Northern Luzon, sa eastern section nito at sa extreme Northern Luzon. Maliban dyan, nagpapalakas din po ito ng habagat na nakaka-apekto at nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban po dito sa bagyong Francisco, naging bagyo na rin yung low pressure area na binabantayan natin sa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical depression category na ayon sa pag-asa. May taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour at kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito pong bagyo na ito ay hindi natin inaasahang maglandfall o makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero meron po yung possibility pumasok sa ating area of responsibility, pero makikiraan lamang po yan dito sa kanto ng ating area of responsibility habang papalabas ang bagyong Francisco. Ito nga pong bagyong Francisco ay bumagal ang pagkilos dahil nagkakaroon na po yan ng pagbali o pag-recurve patungo dito sa southern portion ng Japan. Kadalasan yung ating mga bagyo kapag nagkakaroon ng interaksyon sa mga steering level o nagbabago ng direksyon ay bumabagal po yan. Magpapatuloy po yung mabagal ang pagkilos mula ngayon, Wednesday hanggang Thursday, hanggang makalabas na po yan sa ating area of responsibility sa darating Thursday. Abang kumikilis po yan dito sa eastern section ng extreme Northern Luzon, patuloy po ilang mag-e-enhance o magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon na siya naman magpapaulan dito po sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po dito sa bagyong Francisco, yung kanyang outer bands at wind field ay nakaka-apekto na po dito po sa eastern section ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon, kaya nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 1 ng pag-asa sa mga areas po ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan area at possible po dyan yung mga pabugso-bugso ng hangin natin dahil sa panglabas na hangin o dito po sa panglabas na kaulapan ng bagyong Francisco. Possible din po yung ating mga posibleng pag-ulan nga. Diyan po sa mga areas na yan, meron tayong mga moderate at kuminsan heavy rain sa ilang bahagi ng Cagayan. Lalong-lalo na po pag dumikit na ang bagyong Francisco dito po sa areas ng Babuyan, Calayan, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon. Samantalang yung ating habagat po, nagdadala po ng mga ulap na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan sa areas po ng Mindanao. Nabawasan na po yung epekto ng habagat sa Mindanao, pero dito po sa areas ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, apektado pa rin po yan ang ating habagat. Ganun din po ang malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa Western Visayas. Possible din po yung ating kalat-kalat na pag-ulan sa Mimaropa, lalong-lalo na sa Occidental Mindoro. Maulap din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Bicol Region at kung minsan meron din po tayong mga pag-ulan dyan at thunderstorm. Sa Calabarzon, nadadagdagan na rin po yung ating mga kaulapan at tumataas na rin po yung ating tsansa ng mga pag-ulan at posible na rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, lalong-lalo na po sa areas ng Cavite at Batangas. Sa Metro Manila, magiging maulap po ang panahon natin ngayong araw na ito at mas madadagdagan pa po yan bukas at tumataas din po yung ating mga tsansa ng pag-ulan at mga posibleng thunderstorms. Kaya magandaan din po natin yan mga kapatid. Samantalang sa Central Luzon, increasing din po yung ating mga chances of rains habang umaakyat po ito pong bagyong Francisco. Samantalang dito po sa Ilocos Region, yung ating mga pag-ulan dyan ay magsisimula pa mula Wednesday papunta pong Thursday. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga posibleng pag-ulan at mga epekto nito, lalong-lalo na po sa epekto ng habagat at doon sa direct effect nito pong bagyong Francisco. Sa Metro Manila nga, ngayong araw na ito, mas kakaunti pa yung ating mga pag-ulan pero maulap na po yung ating mga panahon o yung ating panahon at kung minsan meron na po tayong mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. At bukas, mas madadagdagan pa po yung ating tsansa ng pag-ulan. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin na laging may panahon para sa mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.